Sa pagpapatuloy ng kwento, sinasabi ng mga tao na siya ay perpektong kandidato para maging politiko. Ang dahilan kung bakit namumuhay siya ng ganito sa kabila ng lahat ay hindi lang dahil wala siyang interes sa serbisyong sibil. Pagkatapos ay biglang pinutol ni Yenho ang usapan at pabiro niyang sinabi kay Yunej, dahil ba ito sa larong Go? Ngunit sinabi ni Yunej sa kanya na hindi. Sinabi niya na dahil ang mga eunuko sa imperial na palasyo ay lubhang maingat sa kanyang ama. Kaya tinatanong ni Yenho, bakit naman gagawin iyon ng mga eunuko? Hindi ba't may-ari lang siya ng institusyon na ito? Sumagot si Yunej at sinabi niya na, hindi lang basta institusyon ito. Iba ang dakilang Hanlim Institute sa iba. Wala silang kaugnayan sa kahit anong organisasyon, kaya naging mahirap sa kanila ang makarating sa ganitong antas. Pero dahil doon, nagkaroon sila ng malalalim na koneksyon sa iba pang mga organisasyon. Ang dahilan kung bakit nasa kapangyarihan ng mga eunuko, kahit natiwali at walang silbi ang kanilang pinuno, ay dahil hindi pa nagkakaisa ang mga puwersa ng Rulan upang paalisin sila. Ngunit kung magagawang kontrolin ng ama niya ang mga puwersa ng Rulan, malalagay sa panganib ang mga eunuko. Kaya naman, desperadong pigilan ng ama ni Nokmakpang ang ama niya sa pagpasok sa serbisyong sibil. Kamakailan, nakahanap ng bagong paraan ang ama ni Mokpang, isang paraan para hindi na matakot sa pagkakaisa ng Rulan habang nakakakuha rin ng matibay na ugnayan sa isang makapangyarihang figure sa Rulan. Ito ang kasal ni Nokmakpang at siya. At makikita si Nokmakpang na nakaluhod at humihingi ng tawad sa kanyang ama. Sinabi niya na may biglang lumitaw na tinatawag na henyo ng Hanlim, kaya maaaring mahirapan silang ipagpatuloy ang plano. At siya si Nokgi ang ama ni Nokmakpang at ang pinuno ng mga eunuko, nang marinig niya ang sinabi ni Makpang na tungkol sa tinatawag na genius ng Hanlim. Sinabi ni Nokgi na hindi ba't isa lang siyang walang silbing taong puro golang ang inaatupag buong araw. Ngunit sinabi ni Makpang na, hindi lang iyon ang kanilang problema. Sa halip, maraming tao mula sa buong bansa ang dumarating para makipaglaro ng Go laban sa kanya. Napakaraming matang nakamasid. Dahil doon, limitado ang aking mga kilos. Maaaring magdulot ng panganib kung susubukan niyang gumawa ng isang bagay sa gitna ng lahat ng iyon. At makikita si Nokmakpang na pawis sa takot habang nag-uulat sa kanyang ama. Sinabi ni Nokgi na iintindihan niya kung bakit nag-aatubili si Makpang. Kaya humingi ng paumanhin si Makpang sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni Nokgi kung tingin ba talaga ni Makpang na ang misyong ito ay para lamang sa kanya. Biglang nagulat si Makpang sa sinabi ng kanyang ama, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sinabi ng kanyang ama na ang pagsakop sa palasyong imperial ay isang misyon na ibinigay ng nag-iisang tao. Ang mabigo sa misyong ito ay hindi isang pagpipilian para sa iyo at para sa akin. Mas natatakot akong biguin siya kaysa sa kamatayan. Kaya tinanong ni Makgi si Makpang kung naiintindihan niya ba ang ibig niyang sabihin. Habang nanginginig sa takot at pinagpapawisan, sinabi ni Makpang na oo, at naiintindihan niya ito. At dagdag pa na sinabi ni Makgi, habang hinihimas ang kanyang buhok, na minsan, kinakailangan din gamitan ng dahas. Biglang nagtaka si Makpang sa ibig sabihin ng kanyang ama, kaya tinanong niya ito, kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng kanyang ama, habang nakangiti na parang demonyo, na gamitin ng karamihan bilang kanyang kalamangan at pagkatapos ay patayin silang lahat. Kasama ang tinatawag nilang henyo ng Hanlim. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Great Hanlim Institute, kung saan dumating ang Royal Head Inspector na si Liwangya at siya ay ang kapatid ng emperador. At tinatanong niya si Mun Yuan kung hindi pa rin ba siya interesado sa isang posisyon sa pamahalaan. Ngunit tumangging magsalita si Yuan kaya siya ay humihingi ng tawad kay Liwangya. Kaya sinabi sa kanya ni Liwangya, kung bakit hindi niya makita, na dapat siyang nasa gitna, nagpapanatili ng balanse upang pigilan si Nokgi. Nang marinig niya ang sinabi ni Li, biglang natahimik si Yuan. Kaya biglang napabuntong hininga si Liwangya. Habang tinatawag ang pangalan ni Yuan, sinabi niya na kainahinala na ang kanilang mga galaw nitong mga huling araw. May kaguluhan sa hukbo pati na rin sa mga iskolar na opisyal. Pumapasok na si Nokgi sa kanilang mga isipan. Nang susubukan sanang magsalita ni Yuan ay biglang pinutol siya ni Liwangya at sinabi niyang alam niya na ang itatanong ni Yuan.
Kung bakit ang isang lalaking hindi man lang maaaring magkaroon ng anak ay gustong magsimula ng revolusyon. Sumang-ayon si Yu Huan sa sinabi ni Li Wangya. Sa mariing tinig, sinabi ni Li Wangya na kung sasabihin niya kay Yu Huan na may isa pang Panginoon na pinaglilangkuran si Nokgi, ang sindek ng politikal na labanan sa pagitan ng mga Yunoko ay lampas pa sa kanilang imahinasyon. Gayunman, nagawa pa rin ni Nokgi na lampasan silang lahat kahit wala siyang matibay na pundasyon. Hindi ba't nakapagtataka iyon? Yung mga tumaliwas kay Nokgi ay namatay sa mga aksidente. At yung hindi naman ay bigla na lang namatay. Para bang may isang taong naglalatag ng daan para sa kanya. Pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Li Wangya, sinabi ni Yu Huan na maaaring nagkataon lamang iyon. Ngunit ayon kay Li Wangya, inisip din niya iyon hanggang kamakailan lang. Matapos pagmasdan, pumasok sa isip niya na baka may isang taong tumutulong kay Nokgi sa likod ng lahat. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya si Yu Huan. Dapat silang magkaisa laban kay Nokgi. Ngunit sinabi ni Yu Huan na pag-iisipan pa niya ito ng mabuti. Nang marinig niya ang sinabi ni Yu Huan, si Li ay biglang napaubo. Pagkatapos ay napunta ang kanilang usapan kay Yenho, tinanong ni Li Wangya kung anong klaseng tao ang bagong henyo na kanyang kinukupkop. Dahil sa kanyang narinig, ay biglang natuwa si Yu Huan at sinabi niyang kamangha-mangha si Yenho at pakiramdam niya ay tinatago pa nito ang kanyang tunay na kakayahan. Nang marinig ni Li Wangya na meron pang itinatagong kakayahan si Yenho, ay kaagad itong tumayo at lumapit kay Yu Huan at tinatanong niya kung saan niya ito maaaring makita. Ngunit sinabi ni Yu Huan na pinasundo niya na ito sa kanyang anak. Maya-maya lang, mula sa labas ay maririnig ang boses ni Yunej na nagsasabing naroroon na sila. Kaya sinabi ni Yu Huan sa kanila na pumasok na sila. Pagkatapos ay may biglang pumasok sa loob na basang-basa. At makikita ang basang-basa na si Yenho at tinatanong niya si Yu Huan kung siya ba ang nagpatawag sa kanya. Nang makita nila ang ayos ni Yenho ay biglang napatahimik ang dalawa. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Yu Huan kay Yenho dahil tinawag siya ng maaga at tinanong kung nakatulog ba siya ng maayos. Sarkastikong sumagot si Yenho na nakatulog naman siya ng mabuti, kung hindi lang siya binuhusan ng malamig na tubig sa mukha habang natutulog. Kaya biglang napatawa si Yu Huan sa sinabi ni Yenho at sinabi niya na siya ay natutuwa dahil nakatulog ng maayos si Yenho. Pagkatapos ay ipinakilala niya kay Yenho ang kanyang kasama. At ipinakilala ni Li Wangya ang kanyang sarili kay Yenho habang kumikindat. At sinabi niya na isa lamang siyang matandang napadaan. At habang si Yenho ay magalang na bumabati kay Li Wangya, sinabi niya na tila may dakilang dahilan sa kanyang pagdalaw at tinanong kung ano iyon. Sinabi ni Li Wangya kay Yenho na ano pa bang ibang pakay ang kanyang dala, gusto lang niyang maglaro ng Go. Ngunit malakas na isinigaw sa kanya ni Yenho na hindi niya iyon magagawa. Kaya tinanong siya ni Li Wangya kung bakit hindi niya iyon magagawa, samantalang nakikipaglaro ka naman sa lahat ng tao na pumupunta dito. Kaya ipinaliwanag ni Yenho sa kanya kung bakit ayaw niyang makipaglaro sa kanya. Sinabi niya na meron silang pagkakasunod-sunod sa mga bagay. May mga taong nauna pa sa kanya at naghihintay, kaya dapat hintayin ni Li Wangya ang kanyang pagkakataon. Nang marinig iyon ni Li Wangya, siya ay biglang napatawa, kaya sinabi niya kay Yenho na kaya niya itong ayusin. Kakausapin niya sila kung maari siyang mauna. Pagkarinig nito, biglang nena si Yenho at sinabing hindi naman talaga iyon paglutas ng problema, hindi ba? Isa lang iyong pamimilit. Nang marinig iyon, pareho silang natigilan at natahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Yenho kay Li Wangya na mukhang masaya ang kanyang buhay. Tila mataas ang kanyang katayuan sa lipunan. Sigurado si Yenho na lahat ay mapipilitang sumunod lamang sa sinasabi ni Li Wangya, hindi dahil sang-ayon sila o may pag-unawa, kundi dahil wala silang pagpipilian. Sinabi ni Yenho na pinahahalagahan niya ang mga pangako at mga patakaran. Kaya naisip ni Li Wangya na matatag si Yenho sa kanyang paniniwala kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanong niya si Yenho kung wala ba itong magagawa tungkol doon, ngunit tumanggi si Yenho at sinabing kailangan niyang hintayin ang kanyang pagkakataon. Pagkatapos sa kabilang gilid sinabi ni Yunej sa kanyang ama na kaya niya itong ayusin. Kaya biglang nagulat ang kanyang ama sa kanyang sinabi, kaya tinanong niya ito, kung kaya niya ba talaga, walang pagdadalawang isip na sinabi ni Yunej, na oo kaya niya itong ayusin.
At makikita si Liwangya na pinakikiusapan na pagbigyan siya ni Yenho, ngunit tinatanggihan lang ni Yenho ang kanyang kahilingan. Pinipigilan ni Yunej ang kanyang galit habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. At iniisip ang mga sinabi ni Yenho, anong mga patakaran at mga pangako ang kanyang pinagsasabi, na parabang pinapahalagahan niya ang mga bagay na iyon. Nagbibiro ba siya? Pagkalapit niya kay Yenho ay hinawakan niya ang balikat ni Yenho at sinabi niyang, kung pagbibigyan niya si Liwangya na makalaro, ay kakanselahin niya ang lahat ng nakatakdang laro para sa araw na ito. Kaya biglang nagulat si Yenho sa sinabi ni Yunej. Kaya sinabi niya na nakakatokso ang alok niyang iyon, ngunit mayroon din siyang moralidad at etika. Ngunit kung kakanselahin din ni Yunej ang mga laro para bukas, ngunit bago pa man matapos ni Yenho ang kanyang sinasabi, ay agad sinabi ni Yunej na hindi at huwag na siyang makipagtawaran kung gusto niyang makapagpahinga ngayon. Wala nang lugar para sa negosasyon. Kaya kailangan niyang magdesisyon. Walang ano-ano ay biglang umupo si Yenho at sinabi niya na magsimula na sila sa laro. Nang makita ito ng dalawa ay bigla silang natigilan. Iniisip ni Liwangya na ito na ang pinakamasama. Wala siyang isang salita, gusto na sana niyang umalis ngunit nagpasya siyang tapusin ito. Kaya titingnan niya kung anong klaseng tao ito. Pagkatapos ay sinimulan na ni Liwangya ang kanyang unang tira. At nagpatuloy ito ng ilang rounds. Hanggang sa abutan sila ng gabi sa paglalaro. Pagkatapos ng laro ay tinanong ni Yuan si Liwangya, kung hindi ba nito nagustuhan ang paglalaro ng Go, laban kay Yenho. Kaya habang dahan-dahan niyang hinihimas ang kanyang mahabang balbas, ay iniisip niya ang mga nangyari kanina. Habang sila ay patuloy na naglalaro ni Yenho ng Go, maingat niyang pinag-aaralan ang bawat galaw ni Yenho. Sa isang marahas at mabilis na estilo ng paglalaro, kahit sa larangan ng digmaan, bihira makakita ng ganitong klase ng laban sa Go. Nagtaka siya kung anong klaseng buhay na nga ba ang pinagdaanan ni Yenho. Gayunman, hindi si Yenho ang hinahanap niya. Ang katamaran, ang karahasan, hindi yun ang nais niya. Sinabi ni Liwangya kay Yuan na sayang lang ang oras. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kataas ang tingin ni Yuan sa kanya. At sinabi ni Yuan na dahil may nakita siya kay Yenho. Kaya tinatanong siya ni Liwangya kung ano ang nakita niya sa kanya. Sinabi ni Yuan na noong mga laban niya kay Yenho, gumawa ito ng isang prophylactic move at naisip niya na napakagandang galaw iyon. Akala niya tapos na ang laban kaya inalis niya ang tingin niya. Pero ang nakita niya ay ang mukha ng isang taong lubos na nahulog sa isang bihirang uri ng transo. Kaya habang si Liwangya ay papaalis, tumingin siya kay Yuan at tinanong ito kung sigurado ba siyang tama ang kanyang nakita. Mula sa seryosong tingin, sinabi ni Yuan na sigurado siya. Pagkatapos marinig ni Liwangya ang sinabi ni Yuan, siya ay napabuntong hininga at tumalikod. At sinabi niya na, hindi niya balak kunin si Yenho. Nasayang lang ang oras niya pero dahil nakita naman niya si Yuan, kaya't sa tingin niya ay hindi lubusang nasayang ang lahat. At dagdag pa niyang sinabi na kailangan niya nang umalis ng maaga bukas. Kaya tinanong siya ni Yuan kung ganoon ba talaga siya kaabala. Ngunit hindi siya sinagot ni Liwangya, bagkus sinabi niya na napakatensyonado ng paligid nitong mga nakaraang araw. At habang siya ay nakatitig sa buwan, sinasabi niya na nakakapanghinayang. Maya-maya lang ay may isang tao ang biglang lumitaw sa labas ng tarangkahan ng dakilang Hanlim Institute. At sinasabi ng taong ito na ito ang perpektong gabi para sa kanila. At isang lalaking nakamaskara ang tahimik na bumubulong kay Mapang. Sinasabi niya na tapos na ang kanilang paghahanda. Kaya sinabi ni Mapang sa kanila na simulan na ang kanilang plano. At makikita ang grupo ng mga nakamaskara na pinamumunuan ni Mapang. Kaagad niyang inutos sa kanyang mga tauhan na tapusin agad sila ng mabilis. Nakaagad namang sinunod ng kanyang mga tauhan. At sa loob ng Hanlim, isang lalaking kakatapos lang magwalis, siya ay biglang napahikab at mukhang inaantok. Hindi niya napansin ang grupo ng mga nakamaskara ang tumalon at ito ay papunta sa kanya. Nang malapit na ito sa kanya ay kaagad niya itong napansin. Ngunit huli na dahil nilaslas na ang kanyang katawan, na naging dahilan ng pagtalsak ng dugo sa tarangkahan. Pagkatapos ay binuksan ni Mapang ang tarangkahan ng dakilang Hanlim Institute upang siya ay makapasok sa loob. At makikita ang grupo ng mga nakamaskara na isa-isang pinagpapatay ang mga iskolar ng Hanlim, habang ang iba ay ginawa nilang bihag.
Nang makita ni Mapang ang nangyayari sa Hanlim, sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit dapat nakinig si Yunaj sa kanya noong nasa maayos pa siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin silang lahat. Kaya habang siya ay may nakakasulasok ng ngiti, sinabi niya na ngayong gabi ang dakilang Hanlim Institute ay magiging bilangguan na kahit daga ay walang makakatakas. At makikita si Yeonho na mahimbing na natutulog, habang merong nangyayaring gulo sa labas. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.